So good afternoon, everyone. We are tasked with creating a window with installing Windows Server 2008, and it is supposed to be an Oracle VirtualBox Manager. And we are gonna do this server installations, setting password requirements, Active Directory installment, installing domain controller, and installing DNS. And with that, let's start. So obviously you have to download Oracle VirtualBox Manager and also download the ISOs needed for the installation, which is in this case Windows Server 2008. You can find this in Google or wherever. Though just uh, find something na hindi mabavirusan yung inyong personal computer. So yan, let's start. With the creation, ang gagawin natin, Windows Server 2008, yung ipapangalan natin dito. Hindi muna tayo magsaselect ng ISO image and yung VM folder. We will do that later. So, as you can see, yung Windows Server 2008 lumabas dito kasi, ayan, automatic na yan. Pag nasa VirtualBox Manager na talaga siya. And then dito, sa virtual hardware, pwede ka mag-allocate ng mas malaking memory dito. Pwede mo i-doble. In our case, we will do double of each kasi kaya naman ng laptop. So as you can see here, ito, dito sa this size, however, gagawin ko is 40 gig. Ayan. Bale, 2 CPUs, 4096 base memory, that should be enough to run this server. Yan. Then magkakaroon ng summary and then we click finish. So, ang gagawin natin sunod is i-attach natin yung ISO by doing this. Select natin yung server na ginawa natin. Click settings. Yan. Click settings. Makikita natin yung mga configurations dito. Then, ang gagawin natin is punta muna tayo dito sa may expert. Then dito, makikita natin sa baba na hindi pa natin na-attach yung ISO. So, ang gagawin natin, i-attach natin, add attachment, controller IDE for this. Yan. Dagdag natin yung optical drive. Add. Ito. Lagay natin yung ISO natin. Yan. Then, choose. Kasi na-add na siya. And then, after that, i-ano natin yung sa network niya. Since kailangan to kapag active domain or DNS yung natin, yung server natin. So ito, pupunta tayo sa network. As you can see, naka-attach to NAT siya. Kailangan natin is yung internal network. Yan, may mga automatic na din na mga nag-appear na mga names. Ayan, as such. Yan. And with that, we can proceed with starting the VM. So, power on natin. Power on natin. Start with GUI. Yan. Nire-record pa ba? Nire-record pa. Bale, ang gagawin natin, as we start this virtual machine, ang gagawin lang natin is magko-configure lang tayo ng a few dozen things. Yan. Wait, tanggalin muna natin itong mga to. Oh. Yan. Kapag may nangyaring ganito, mag-try boot lang. And host key combo, do not show this message again. Okay, capture. Okay lang yan. Kita pa ba to? Ayan, bale. Kailangan hindi na natin malabas. Kailangan natin pindutin yung alt. Right alt. Yan, para makalabas tayo. Kasi hindi natin malalabas yan eh. Yan. So, ito na. Mag-i-start na tayong mag-configure ng Windows Server 2008. Yan. So, ito, language install, English, time and currency, yan na, yada yada yada. Next. Next na yun kaagad. So, i-install muna natin.
Yan. So, mag-aantay lang tayo. Uh, then, ang gagawin dito sunod is bibigyan tayo ng choices. Whether we should upgrade or ano, or do a custom install. In our case, ang gagawin lang natin dito, choose nyo lang kung ano yung kailangan ninyo. In our case, ito lang, yung standard lang. Next, license term na hindi binabasa. Next, then upgrade or custom. So, in our case, custom lang kasi pag in-upgrade natin yan, hindi gagana. Yan. Then, pipiliin yung disk 0 na may 40 gigs of free space. Next. And then, mag-i-install lang. Yan. Hihintayin lang natin. Since naka-VirtualBox tayo, mas mabilis yung process na to. Though, if hindi tayo naka-VirtualBox, this process may take much longer time. If nag-allocate kayo ng doble dito or maybe triple dun sa recommended ng VirtualBox, this would be much faster. Though mas mabilis na nga to kung tutuusin kasi nasa virtual machine naman tayo. Pero kung fresh install talaga, medyo mas matagal pa. Mas matagal talaga. Hindi na medyo. It would take maybe hours. But in our case, maybe aabotin tayo ng mga 40 to 30 minutes with the additional configurations na kailangan natin gawin. Okay? Okay na ulit. After this installation, ang mangyayari is mag-reboot ng device and then kailangan natin mag-insert ng password para sa server na to. That password must have at least 7 na characters. Kailangan may uppercase, hindi na kailangan ng uppercase. Kahit lowercase lang siya, basta may special character and may number. So, ang gagawin nating password is, ito type natin dito. Notepad. Para lang makita nyo pa rin. Okay, ito na pagkakalay dito. Yan. Ang gagawin natin password is Alwin Pogi at 1, 2, 3. Or, hindi, huwag na yan. Yan, Alwin at 1, 2, 3 na lang. So, yan. Ito lang yung gagamitin nating password. Pwede na yan. So, ito, press any key. Press yun. Mouse ko. Yan, mouse ko. Ayan. Buto na. Next ulit. Yan. Next one. Yan. Okay. Ito. Okay. 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 So, nakikis muna siya. Press ulit. Okay. So, start siya tayo. Ay, mali! Hindi na tayo mag-i-install. Napindot ko ulit. Aantayin lang dapat. My faults, guys. Na-install na natin. So, ayun, na-install na natin. Ang gagawin lang natin is mag-aantay lang tayo. Na-update yung registry settings. Since naka-install na nga yung natin, hindi na natin kailangan mag-install ulit. Kailangan, completing na installation, oh. Dapat restart na talaga yun. Nagpindot-pindot pa kasi ako, eh. So, ayun. Nakikita ninyo yung mga pagkakamali ko. Hopefully, you can learn. Ayan. So, once you install, ano lang natin, kapag in-install mo na and nag-reboot, do not touch anything. Hayaan nyo na lang yung virtual machine ninyo na mag-load. Wala kayong ipapress na kung ano, kasi hindi nyo na kailangan
i-access ulit yung hard drive ninyo or yung optical drive ninyo para pumili-pili pa na kung saan yung i-install ninyo ng hard drive. Kasi nga, meron na tayo. Ayan. Wait lang natin. Completing. Ayan. Setup will restart. Ayan. Wag muna tayong pumindot. Wala muna ang pipindot. Ayan. Loading. Loading lang. Palakihin natin. Ayan. Lumaki. Ayan. Setup is preparing for your computer for first use. Since nga, bago lang. Kunyari. And the user's password must be changed before logging on for the first time. So, ang gagawin natin dito, i-configure na natin yung password. As I said earlier, ang password dito, ang gagawin natin password dito is ito, Alvin at 123. So again, dapat at least 7 characters. May hindi kailangan ng uppercase, though kailangan lang basta may letters. Alphanumeric na lang. Alphanumeric and a special character. So, ayan yung ano natin. Lalagay ko na dito. Create yung password. Ilalagay natin Alvin at 123. Oh, wait, mali. Alvin at 123. Alvin at 123. Re-repeat nyo lang. Then, click this. Changing password. The password has been changed. So, hindi kailangan na uppercase or lowercase. But, basta alphanumeric and pasok sa at least 7 characters, goods yun. And may special character. So, pumasok ng password natin. So, dapat tandaan natin yan. Though, kapag gagawa kayo ng sarili ninyong Windows server, do not use something, huwag kayong gagamit ng ganitong password. It needs to be something more secure. Ayan. Welcome. Welcome. So, ito na. Na-configure na natin. Ang gagawin natin, yan. Lumabas na yung initial configuration tasks. Gagawin muna natin is i-open natin yung control panel. Control panel. Yan. Punta tayo sa control panel. Sa network and sharing. Where is network and sharing? Or network and internet pala. Okay, network. Change adapter settings. Ito. Yan. Then, ang titignan natin dito, yung properties. Ito. Properties. Ayan. And then, select natin yung ito, Internet Protocol version 4. Yan. So-configure natin siya. Though dito, since wala namang automatic, ang gagawin lang natin is magsiset up tayo ng sarili nating IP address. Though ito, nakadepende to sa PLSM na gagawin ninyo dun sa inyong server na gagawin. So in our case, ang gagawin lang natin is, ito yung IP, 192.168. Oh, okay. Dito, puro ako enter. Wait, saglit. 192.168.10.10. 10.10. Then, gagawin natin is /24, 255. Oh, lumagpas. 255.255.255.0. So, /24. Default gateway natin, pwede nating hayaang blank. And then, preferred DNS natin is yung same lang din sa IP address natin. So,